Buong Catanduanes ang ating Pinoy Inspiring Amazing Story ngayong umaga na si Atty. Ramil Comendador. Hirap man sa buhay ay patuloy na lumalaban at patuloy na gumagawa ng paraan si Ramil upang maabot ang kanyang pangarap. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang pumunta ng Maynila si Ramil upang maghanap ng mas magandang trabaho. Dito, nagtrabaho siya bilang isang janitor. At dahil mataas ang pangarap ni Ramil, pinagsabay niya ang pagtatrabaho, pagiging asawa, pagiging ama sa 2 anak, at pagiging isang estudyante ng University of the Philippines sa kursong Public Administration. Tinuloy na Ramil ang pag-aaral hanggang law school at taong 2017, naging isang ganap na siyang abogado sa edad na 35. Isang patunay na si Atty. Ramil Comendador na ang buhay ay hindi isang karera. Wala sa bilis o kaginhawaan ng buhay ang dapat tahakin upang maabot ang iyong mga pangarap. Kailangan po natin ng mga naka-inspire na stories, lalo na po sa ngayon. Kaya para po mas makilala pa natin ang kanyang kwento, kasama po natin ngayong umaga ang binansagang janitor ni mga kada. Let's all welcome si Atty. Ramil Comendador. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Miss Pia, at sa lahat ng mga nanonood. Very thankful po kami na despite the conditions ng ating panahon na nakarating po kayo ngayong umaga dito sa aming studio. Saan po ba kayo nakatira sa ngayon? Sa Malabon po, Miss Pia. Oh, kamusta naman po kayo doon? Okay naman. Medyo may konting ba, pero okay naman po. Passable naman po yung mga, yung mga kalsada. Nakarating kayo. Saan po ba ang inyong law office? Wala po kayong pasok today. Sa ano po? Sa Caloocan po. Sa Caloocan. Oo, sa Caloocan. So, wala pong office si Attorney ngayong umaga. Well, for this program po. Dahil po para sa amin, hindi dahil sa bagyo. Kamusta po ang inyong law practice? Well, okay naman po. Ako, I just... I'm thankful na binigyan ako ng opportunity ng Panginoon to be of service to other people. Correct. Opo. Kayo po ay laking Catanduanes, tama yes po, doon po ako lumaki. Oo, lumaki po kayo sa... probinsya po, sa Catanduanes. Sa care ng inyong mami na mag-isa pong itinaguyod kayong 6 na magkakapatid. Yes po, solo parent po. Oo, so noong mga oras na yun, inambisyon niyo po ba ang pagiging abogado? At that time po, hindi po eh. Di ba? Opo. Oo, kasi alam kong iginapang talaga ni Inay ang pagtatapos ninyo hanggang high school. Hanggang high school, yun lang po yung talagang promise ng nanay namin na hanggang high school lang yung kaya niya, considering na solo parent siya. Oo. So, from growing up in Catanduanes, finishing high school, alam ko pong nagpunta kayong Maynila para makakuha kayo ng mas magandang oportunidad. Yes po. Ano po ang mga pangyayari ng mga panahong yun sa buhay ninyo? Una po, naging merchandiser ako sa isang grocery store. And then, naging upholsterer. Gumagawa ng mga ganito. Opo. Tapos, hanggang sa, naging janitor po ako sa gobyerno, sa Comelec. Sa Comelec? Yes po. Oo. As a matter of fact, Attorney, alam ko na naipasa ninyo ang civil service exam on your first try. Yes po. Thank God. Thank God. Oo. Mahilig na po talaga kayo mag-aral. Kahit sa pansarili nyo lang po. Well, that time kasi na-realize ko po na yung edukasyon lang po talaga yung pwede kong gamitin as a tool para makaalis ako sa estado namin. Nung time po na nagpunta po kayo ng Maynila, kayo lang po mag-isa? Kasama ko naman po noon yung kasi isinama ako ng bayaw ko sa trabaho. Oo. And then, yun, may mga kamag-anak naman tayong nalalapitan dito sa Maynila. Okay. Pero gano'ng kahirap po yung time na yun sa buhay ninyo? Yung namamasukan po kayo sa kahit anong trabaho yung available? At the time po, Miss Pia, I was just so happy na nakakatulong na ako sa nanay ko. Yes. Yun lang yung tangi kong goal. Kasi back then, sa probinsya kasi, siyempre, alam ko yung hirap ng buhay doon. And then, nung nabigyan na ako ng opportunity na makapagtrabaho dito, sumweldo,
tuwang-tuwa na ako noon kasi nakakapagpadala ako sa nanay ko. Oo. Kailan niyo po napagtanto na mag-aral muli at i-pursue po ang pagiging abogado? Okay po. Nakita ko kasi yung trend na, yun, syempre kapag namamasukan ka, tapos, syempre, ang improvement nandun lang sa, syempre, sa part ng, di ba, ng employer. Of course, meron kang bread and butter. Yes. Pero yung self-improvement, wala. So, doon ko na pagtanto na, okay, kailangan may gawin akong paraan para, yung, kumbaga, para sa self-improvement, yung career mo, magbago. So, yun po, I decided na sabi ko, kailangan ko mag-aral. At alam ko pong pinagsabay ninyo ang pagja-janitor ninyo sa COMELEC sa pag-aaral sa Universidad ng Pilipinas. Universidad de Manila po, Miss Tia. Manila. Opo. Gaanong kahirap po yun? Yung pagsabayin nyo yung pagpa-public administration, tama po ba? Opo. At pagja-janitor, ano po yung schedule nyo? Panggabi po yung kinuha kong study. So, okay naman. Na-manage ko naman. Sa umaga, nagtatrabaho. Sa gabi, nag-aaral. Okay. Pero at that time, may family na kasi ako eh. So, may pamilya pa kayo. That makes it doubly hard. May baby kayo nung mga time na yun. Yes po, Miss Pia. Oo. So, may nag-aalaga pa kayo ng baby. Yun yung Ano oras kayo nag-uumpisa ng araw nyo nun? Uuwi ako ng mga bandang 11 or 11:30 ng gabi. At the time, dadatnan ko yung mga anak ko, tulog na. Oo. Tapos gising ng umaga. Minsan, syempre, kapag kakaya pa ng katawan, after sa school, pagdating sa bahay, nagre-review pa rin ako. Pero pagka hindi na kaya talagang tulog, tapos gising ng maaga, then routine na naman. Oo. Apo. Ano po yung... saan po kayo humuhugot ng lakas ng mga time na yun na parang walang katapusan kung 'di ba kung ganun ka hectic ang schedule, para bang kailan ba 'to matatapos? Bakit ko ba 'to ginagawa? Yung idea kasi Miss Pia na kailangan ko maging responsable. Aha. Bilang isang tao, bilang isang tatay. Sila po ang naging inspirasyon nyo? Opo. Ang mga anak? Oo. Kasi mga 30 years old na po kayo nung nag-enter po kayo ng law school? Opo, 29, diba? 29. 29. Ano po yung feeling na una, makapasa kayo sa law school? Opo. At parang from your humble beginnings in Catanduanes, eto na, papunta ka na sa pag-aabogado na never in your wildest dreams nyo pong pinangarap gawin sa inyong buhay. Yun na nga po eh. At that time, full of excitement lang yung nararamdaman ko. Although, siyempre, yung katawan napapagod, yung emotion mo, yung mental mo. But more of excitement lang talaga kasi I was given the opportunity by God na, alam mo yun, mapunta ka sa isang estado na kung saan ibang-iba na doon sa dati mong buhay. So, yung kumbaga, yung opportunities ang tinitignan ko na I always thank God. Actually, nung magbabar exams na, wala akong ibang sinabi sa Kanya. Sabi ko, thank you Lord for bringing me this far. Kasi hindi naman po lahat ng mga nag-aral ng law nakarating sa examination. Correct. At Opo. hindi nakakapasa yung iba after the first try. Yes po. Di ba po? Thank God. Oo. Bakit po itong pag-aabogado ang naging calling ninyo sa tingin nyo? Siguro at maybe influence din nung kung saan nasaan ako. Bakit? Kasi yun po, nandun ako sa janitor ako sa opisina ni Commissioner Sarmiento. So may mga lawyers doon. Nahawa kayo sa mga nakasama nyo po sa COMELEC? Opo, mababait. And mainly si Commissioner Sarmiento kasi napakabait, napaka-humble. Sabi ko, okay pala. Magandang inspirasyon. Diba? Opo. Hindi na kayo nakontento sa pagtatapos lamang ng kolehiyo. Opo. Dinagdagan nyo pa talaga ng 5 taon pa. Opo, 5 taon. Sa law school. Yes po. Oo. Ang idea ulit, Miss Pia, is sabi ko, ganun din lilipas yung mga gabi.
So might as well ilaan ko na yun to something that is, kumbaga, magbibigay sa iyo ng magandang buhay in the future. 5 taon lang yung paghihirap, pero kumbaga perpetual na yung, kumbaga lifetime na yung magiging magandang bunga. Ano po kaya ang naging reaction? Pwede nyo bang ilarawan kung ano ang naging reaction ninyo nung nakita nyo nakapasa kayo sa bar? Sino po ang kasama nyo? Well, ano po ang una nyong ginawa? Opo, ganito, yung kung pwede kong umpisan doon sa umpisa po, Miss Sige Pia. po. Opo. The night before the release of the result, nag-usap kami ng asawa ko kung sabi niya, ano bang plano mo tomorrow? Sabi ko, baka hindi na lang ako pupunta kasi sabi ko, baka hindi ako pumasa kung ano pa yung mangyari sa akin. Kasi syempre. Pero nakalimutan ko, nagdasal na pala ako sa Panginoon. Oo. So parang contrary yun sa naging prayer ko sa Kanya. So kung hindi ako pupunta, parang nawalan ako ng tiwala sa Kanya. Tama. So bumalik ako. Kinaumagahan, pumunta ako sa Supreme Court to know the result. And yun nga po, hindi ako makapaniwala na I'm one of those who passed the bar exams. Yun. So, talagang at that time, bumalik lahat na para bang yung buong buhay ko, yung culmination ng paghihirap, kung ano ako dati. Dati po, Miss Pia, nag-uuling lang kami. Sa Catanduanes po. So, lahat yun, sobrang nagpaiyak sa akin kasi sabi ko, God is really good. Talagang, pag nakita niya na nangarap ka, tinrabaho mo yung pangarap mo, bibigay niya sa'yo. Lalong-lalo na kung makakabuti para sa'yo. Amen. Apo. Attorney, bakit mo nga ba isinikreto sa pamilya mo itong pag-aabogado mo? Breadwinner kasi ako noon, Miss Pia. Ayoko kasing ipaalam sa nanay ko na meron pa akong ibang pinagkakaabalahan. Ang gusto ko lang kasi maging komportable siya na nakakapagpadala ako. Ayoko malaman nila yung hirap ko. Nakatulong po ba ang pag-aabogado ninyo sa pamilya? Definitely po. Malaking tulong po yung kung ano man ako ngayon. Pero ang mas pinagpapasalamat ko, Miss Pia, is yung pribilehiyong ibinigay sa akin ng Panginoon na makatulong sa kapwa. Hindi man, kumbaga, ang para sa akin, ang goal ko na lang sa ngayon, syempre, magkaroon para sa pamilya ko, pero more of giving to others through my service. Ano po bang specialization ninyo? Sa ngayon po, hindi ako nag-specialize. Criminal, civil, labor. Kasi po, siyempre pakiramdam ko, bata-bata pa naman ako. Absorption lang. Absorption lang ng absorption ng mga para yun, mas diverse yung matutulungan. At ano po yung satisfaction ng pag-aabogado para sa inyo? Yung mga moment na kung saan may mga taong akala nila hindi na sila makakaalis dun sa sitwasyon na yon just because of the legal problems. Pero kahit naman hindi mag-materialize into a court case, sa legal advice pa lang, maano na sila. Nakagaan na sa kanilang yun yung pinagpapasalamat ko. Doon ako nagiging masaya na makikita mong masaya yung kliyente mo, yung ibang tao. Parang nakakapagbigay pag-asa sa kanila na may tumutulong sa kanila na may nalalaman. Opo. Di ba po? Yun po ang importante sa lahat na meron ko silang kasangga. Opo. Di ba po? Pag naiisip niyo po yung mga pinagdaanan niyo sa buong buhay ninyo from the time that you were in Catanduanes hanggang sa kung nasaan kayo ngayon, ano sa tingin niyo yung pinakamahalagang naidulot sa inyo ng lahat ng karanasan ninyo? Well, yung kahirapan kasi, yun yung nagtulak din sa akin para magpursige. Ayaw kong manatili doon sa point na kung saan
magiging cycle yun eh. Kaya, yun nga po, kagaya ng nasabi ko, kaya nating putulin yung cycle ng kahirapan. At para sa akin, at that time, nakita kong tool is yung edukasyon. Again, kung hindi siguro dahilan sa mga naranasan ko, experience ng pamilya ko, tsaka siguro yung desire ko na maging responsableng anak, maging responsableng magulang. Yun talaga yun eh, na if not for that, siguro hindi na ako nag-desire pa na mas mangarap pa. Tama. Pero para sa akin, nagpapasalamat ako ngayon na nandito ako at nakakapagbigay inspirasyon sa iba. Tama. Ano pong sabi ni nanay? Si nanay kasi always thankful siya kasi yun, yung reality, nakita niya kung yung bunga ng pagsusumikap ko na hindi lang para sa akin talaga. More to the family. Kaya yun yung pinagpapasalamat niya na bukas palad tayo sa iba. Lalong-lalo na sa pamilya. Kaya, attorney, baka gusto nyo pong bigyan ng legal advice, hindi mo, ng advice ang mga iba pa nating mga kada na dumadaan ngayon sa hirap para abutin po ang kanilang mga pangarap, no matter what. Yes po. Choice po natin yung kung gusto nating manatili sa kasalukuyan nating katayuan. Because it is only we who can limit ourselves. Tama. Tandaan po natin na we were created by God with so much potentials, with so much skills. Nasa sa atin na yun kung paano natin i-harness, paano natin gagamitin through the guidance of the Lord. Amen. Opo. Maraming salamat, attorney. Talaga namang saludo kami sa inyo sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo at hindi kayo nagpatalo, di ba? Maraming salamat po din, Miss Pia, for giving me this opportunity na makapagbigay inspirasyon sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ngayon, napakadami nating kababayan na dumadaan sa mga pagsubok. I hope ay kapulutan nila ng inspirasyon itong kwento ninyo ngayong araw. At dahil po sa oras ninyo, meron po kaming regalo mula sa front row para sa inyo, attorney. Naku, thank you so much po, Miss Pia, sa lahat po. Saan po ba natin pwede mahanap ang mga services ni attorney? Well, ang law office ko po ay located sa sa Caloocan, near SM Grand po. Ayun. Yun. Baka mayroon po kayong gustong batiin. Well, hi to my family na nasa Bicol. Okay naman sila. Okay naman po sila doon. Nakamusta nyo na po ba sila? Opo. Okay, mabuti naman po. So, Hindi naman po, matindi po ba ang epekto ng... sa Catanduanes po, hindi gaano. I've seen na dito sa parting Albay, Tunaga, Kamsur, yun po yung and badly hit talaga. yes po. Mabuti naman po at ligtas ang inyong pamilya. Maraming salamat. Attorney Ramil Comendador sa pagbabahagi po ng inyong kwento. Tunay po na ang lahat ng inyong hardships in life ay commendadorable. Thank you so much, Miss Pia. Attorney Ramil. At mga kada, ang tanging limitasyon nga po ng ating pagsasakatuparan ng bukas ay ang ating mga pagdududa sa ngayon. It's not about how bad you want it. It's about how hard you're willing to work for it. Dahil ang tagumpay ay hindi kung gaano kataas ang iyong naakyat, ngunit kung paano ka gumagawa ng positibong pagbabago para sa iyo at para sa mundo. Mga Ka-Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!